Ang channel na ito ay ginawa upang makatulong sa ating mga kabatahang Pinoy welder na nais magtrabaho sa barko. Ano pang natin nyo? Subscribe na! Alright, so welcome back to my channel, The Ships Peters TV. Bago ko patuloy ang aking vlog na ito, ay binabati ko ang lahat ng mga viewers na nanonood sa vlog na ito, at lalo na sa aking mga subscribers na sana ay maganda ang inyong katawan at kalusugan sa araw na ito. So sa araw na ito ay gagawa tayo ng repair sa tubo, dahil ang tubo na ito ay di natin pwedeng baklasin gawa nung marami siyang branch. At papakita ko sa inyo ang sitwasyon dito. Sa tubo na ito ay ginagamit ito sa LT cooler. So nakikita nyo yan ay puro patch up na lang ng flux steel. So kung babaklasin natin ito ay malaking trabaho, dahil marami siyang branch na tatanggalin. So ang gagawin natin dito ay putulin natin dito banda at dudugtungan natin. So ang gagawin natin para maiwasan ang problema sa sunod na mga time ay puputulin natin dyan at lalagyan natin ng flange upang sa sunod na repair ay madali lang siyang baklasin. So parehas ang problema nito, kabilaan. Ito yung outlet. So marami siyang tama din. Itong starboard side may tama, at ito ring port side mayroon din. So kailangan nating i-repair to, gawa nung sige na siya ng tulo, dahil delikado ito pag ito'y pumutok na ang butas nito, ay marami siyang papaliguan na electrical motor. So para maiwasan natin yan ay uunahan na natin. So magpabricate tayo ng elbow at idudugtong dyan. Pero ang dugtungan na yan ay gagawa natin ng plans para kung magkaroon man ng problema sa sunod na panahon ay madali siyang mabaklas. So lalagyan natin dito ng plans dito banda, ganun din sa kabila, upang madali na siyang baklasin kung sakaling magka-problema ulit. So nakikita nyo yan na malaki talagang problema nito. So inantay lang natin ang ating request na hot work sa opisina upang maumpisahan na ito. At bago yan ay gagawa muna tayo ng elbow. So sa aking nasukat na elbow ay may kinapos ang elbow. So kailangan natin yung gagawin nating elbow ay magdugtong tayo kabilaan. So kapos tayo ng 100 mm. So magdugtong tayo ng kabilaan ng 50 mm kabilaan, kasi mataas na tong elbow na to. So ngayon tagtuturno na tayo ng pangdugtong. Bali gagawa tayo ng pangdugtong dito sa ating elbow. Ay siyempre gagawa natin ng bevel cut. So kailangan nating magawa ng bevel cut upang maganda ang ating penetration sa welding. Kasi ang tubo na yon ay ginagamit sa seawater. So kailangan nating i-bevel cut ang ating idudugtong. Bali gumawa tayo dito ng 4 na piraso, kasi 2 elbow ang ating gagawin. At ito na, natapos ko na yung isa, at ito naman ang ating gagawin, may 3 pa. Yan ang paraan upang maganda ang ating penetration sa dugtungan, at maganda rin ang pagkagawa dahil matibay ito. Ayan.
So pag gumawa kayo ng ganito, huwag lang yung mabilis na ikot, kailangan na mahina. Gawa nung ang pinagkakapitan doon ay medyo alanganin. So pwede naman sa mabagal na ikot ng litmusin. Dandahanin nilang, huwag lang pirsahin. Pakain lang kayo ng paunti-unti. Huwag yung biglain dahil mamaya lumipad itong tinorno nyo at mayroong kayong matatamaan na mga kasamahan o di ba ikaw ang matamaan. Kaya ingat tayo pag ganitong kaiksi ang ating ituturno. So ulitin ko, kailangan nasa mabagal na RPM lang upang maiwasan natin ang mga problema pag ito'y lumipad. So ganyan lang ang pagka style. Ang bevel cut nito ay 45 degrees ang ginagawa ko. Okay, so ito na yung mga ginawa natin at ikakabit na natin ito. So pagkatapos kong na idugtong at ito na ang kalalabasan. So ang elbow na ito ay hindi ko gawa ito. Mayroon ng stock dito sa barko. Ang ginawa ko ay dinugtungan ko lang ito. So ngayon na pinturahan na at maaring bukas ikakabit na natin ito dahil mayroon na tayong hot work permit. Ang ating elbow na yan ay ready to fix na. Yan, tuyong-tuyo na yung pintura at pwede na nating ikakabit yan. At i-prepare na natin yung mga gamit natin upang wala nang problema bukas. So sa elbow na yan ay schedule ET ito. Yan, napansin niyo yung dugtong kabilaan ng dugtungan ito kasi kapos siya ng 100 mm. So pagkatapos nating na i-welding, ito na yung kalalabasan niya. Ayan, gumawa ako ng plans dun sa taas upang sa sunod na pagkakataon kung mabaklas ito ay ito na lang ang baklasin, hindi na yung buo. Kaya ginawan ko na ng plans ang dugtungan. Ganyan. So dito rin ako nag-welding, dito rin ako nagka-cutting, pero ang ginamit ko sa cutting dito ay grinder lang. Yan. So natapos na ang ating project sa araw na ito. At ito na ang ating luma ay pinutol ko na. Ayan. So maswerte pa rin tayo dahil malaki na pala yung butas. Yun, ako papansin nyo ay malaki na yung butas. Kabilaan pala ito. Ayan, napapansin nyo ay malaki na rin ang butas. Kasing laki na ng daliri natin kaya na ipasok doon. So maswerte tayo na napalitan ito. Dahil kung hindi ay tiyak na maraming electric motor ang papaliguan ito pag ito'y sumisirit sa gabi. So sa araw medyo maagapan pa, pero kung sa gabi wala namang tao dito, mag-aalarma lang yung makina kapag mataas na yung builds. So wala na halos napaliguan na yung motor kasi maraming motor ang mas malapit dito. Mayroong scrubber electric motor ay malapit dito. So marami pong salamat sa ating nanood.